Ano yun? Na-distract eh, no? Bakit 350 ang ADV na nilabas? Hindi siya 400? Ganito po, no, ang nagdi-decide niyan. Hindi naman ganun kataas. So SRP pala, di namin nalaman eh. Po, no, kahapon ang Honda in-introduce po yan, pero pagdating sa pricing niya, So the Bear 650, we just launched it yesterday. So this is the new lineup sa 650s namin. Acer PH at Makina Moto Show. At unang motor is from Bristol or Zontes. It's 703 na adventure bike. So tignan natin, height check. Siyempre, proper way. Hindi naman ganun kataasan. Mabigat. Pero mabigat. So, standing 6 foot tall. Siyempre, expected sa mga adventure bike. Medyo tiptoe tayo dyan mga chong. This bike is 699cc. Then, inline 3. 3-cylinder siya. So, feel ko bibigay niya yung power na hinahanap mo sa off-roading. And it comes with crash guards. Ayun, baba lang tayo. Yan. Mataas. Then for the wheelbase, for the wheel set naman sa front, it's 19 inches. Yung likod 17, which is expected din na nakatingala talaga ang adventure bike. So magkano naman to? Walang presyo. Okay, wala kayong makita. So-search na lang sa YouTube at bigla na yung lalabas dito. Oh, yan ang price ng Zonte 703. Okay? So hanap tayo ba? Yes, I'm Candy Rivera from Royal Enfield Bacoor, and I have here... guys, my name is Jello. I'm from Royal Enfield Pasig. Pasig. Okay. So the Bear 650, we just launched it yesterday. Okay. The first day of Makina Moto Show 2025. So this is the new lineup sa 650s namin. Okay. And ano bang special sa Bear 650? Bakit siya pair? The reason why it was called the Bear 650 because in the 1960s there is a big bear run na para siyang Grand Prix for Enduros. So, those racers are total of 600 plus racers na kumarera sa desert. Eddie Mulder was one of the icon racer there. So, bakit si Eddie Mulder? Kasi si Eddie Mulder, the race started, pag siya, di kagad siya nagsimula. Nature calls na mano ng bladder niya. So, pagbalik niya, of course, sinabol niya 600 racers. But the end of the race, siya pa rin yung first place. So that's why we have the premium version of the Bear 650, which is the 249. So the 249, that is the number of Eddie Mulder. Yes, parang so siya yung parang tribute namin for Eddie Mulder. And 249 is yung 249, racing number niya. yung number niya. Magkano yung SRP natin for both bikes? So we have here, this is the base one. So this is 445. 440. And then our mid variant is 449. And then for the premium one, which is the 249, it's 459. Quick specs lang po, ilang cylinder, hindi ko kasi nasilip Two cylinders. 2 cylinder. Two cylinders, and then basically if you see this Bear 650, kamukha siya yung Interceptor. Oo nga eh. Yes. So ang pagkakaiba niya lang sa Interceptor, it's 830mm yung seat height niya. So medyo mataas siya, and then we have the TFT design, just like the Himalayan 450. Oh, okay. Yeah. So what you see on the Google Maps, you can see on the TFT design. So I guess that's all that we can ask for now. Pero if meron kayong mga question pa sa Royal Enfield, meron sa Bacoor Yes. and sa Pasig. Pasig. So pwede nyo bisitahin. Alright, so maraming salamat po. Thank you, so much. guys. Thanks so much. Thank you. Casti trying the Bear 650. Kamusta, brother? Kamusta ang sitting experience? Ha? Kamusta ang sitting? Sayang dinaandar. So nakita natin si Sir Peter from Honda Philippines. May question lang kami, sir. Kasi Yes, bakit po. 350 ang ADV na nilabas? Hindi siya 400. Okay. Hindi man lang umabot sa highway. Ganito Bakit po, 350? ganito po, no, ang nagdi-decide yan, syempre, hindi naman
ang Honda Philippines. At yung pagdating sa engine displacement, sila yung nag-decide niyan. Then, yung mga technical features yan, design, kung ano yung suitable para dyan sa model na yan, is yun na talaga. Kaya wala akong information sa inyo kung bakit 350. Siyempre, mapapansin ninyo, lumilipas yung panahon, nagkakaroon ng pagtaas ng displacement. Correct. Nagsimula tayo sa, syempre, 150. Tama, ano? Yes, sir. Ngayon, kung gusto mo mag-upgrade, syempre maghahanap ka as a customer. No? Kaya ngayon, kung mapapansin ninyo, from 150, Baka sa ibang lugar. ang Honda naglabas ng 160. Ngayon, syempre, ang rider, syempre gusto ko medyo mas mag-upgrade ako. Kung ADB mag-upgrade ako, ano yung next na displacement? Ngayon wala tayong sumunod doon kundi 750. XADB 750 which napakalaki nung difference Yes, from sir. 160 to 750. Kaya alam natin yung syempre yung customer naghahanap ng medyo mas mataas ang displacement. Kaya andiyan na yung Ayan sa 350. 350. Opo. Ayun. So para sa mga nagre-reklamo dyan, bakit 350 nilabas? Wala kayong magagawa. Pagdating sa new features niyan, ay syempre mas advanced na rin. Correct. Advanced. Unang-una, meron na yung torque control or Honda Selectable Torque Control. Ina-upgrade natin yung engine displacement. Pero syempre pati technology, Features din. niya, syempre kailangan ma-upgrade din. No, maliban doon, meron din niyang smartphone connectivity. Parang yung sa Yes, parang yan sa mga, Sa mga XADV malalaki, 750, sa Goldwing. Goldwing, sa sa CB1000. Smartphone connectivity. Applicable saan? iPhone, Android, pwede mo connect through Bluetooth. Sir, SRP pala. Di namin nalaman eh. Ayun po, no, kahapon ang Honda in-introduce po yan, pero pagdating sa pricing niya, wala pa pong exact price. Ganon din yung date kung kailan magiging available sa market. Pero sabi po ng Honda, this year ay magiging available po yan sa market. Sir, hindi ba yan iipitin lang mga kung sino-sino katulad ng Giorno? Hanggang ngayon, wala pa rin Giorno eh. Siyempre, ang Honda po, basta available. Basta available. Okay. I-distribute po yan sa mga dealership ng Honda. Kaya sa mga consumer dyan, dumirekta kayo sa dealer or sa nagbebenta talaga, di ba? Accredited dealership Sa accredited. ng Honda Philippines. Actually, yun nga po, marami nagsasabi sa amin. Akala ko meron. Unang-una po, yung XADV 750 natin ay syempre, ang laging concern ng ating customer, medyo yung seat height niya, Oo. seat height medyo mataas, medyo hindi ko Ngayon ay ang kanyang seat height is 790 mm, kaya mas mababa na siya. So po, compared dun sa 2024 year model. Pero pagdating sa features niya, technical features niya, yung ating mga adventure model, katulad nito, ay meron siyang cruise control. Kaya ngayon, yung ating XADV 750, meron na rin cruise control. Ayun yung isa sa technical features. Uupo ka na lang. Technical features na meron ngayon sa XADV 750 natin. So, ang ganda na nakarayos, no? Adventure na adventure. So, yun lang. Maraming salamat, Sir Peter. At nakita namin kayo ulit. Next year ulit. So, maraming salamat, sir. Thank you po. Salamat po. Salamat. Thank you. Thank you po. Ano yun? Na-distract eh, no? Ginagawa ni Kuya, sir, nakaupo. Tara, videoan nga muna natin. Tagago tao. Gagi astig. Ang galing niya. Galing. So, ayan. Huling pakulo, Fredcon. Baka naman. Ayan. As we wrap up. At Makina Motor Show 2025. So, salamat sa panonood nyo. Masabi niyo, brothers? Nakakabudol. Ayun kabudol. Nakabudol nga. Totoo. On the way to Big Bike na ba ang Taste Right PH? Dapat lang eh. Ngayon na. Joke lang. Hindi So- so, question yan. For sure. So, kung gusto nyo kaming makitang mag-ari ng Big Bike, mag-subscribe kayo at panoorin nyo yung video namin. Kasi yun ang gagawin namin pambili.
So, yun lang naman eh. Tulungan tayo dito. Entertain namin kayo. Kung gusto nyo kami magbenta ng laman, sabihin nyo lang. Basta manood kayo para may pang big bike kami. Tama. Diba? Tama. Unang-una naming bebenta, ito, si Castillo, Balbasarado, Macho, Wawa Wiwaw. May effort. So, thank you for watching and don't forget to like, comment, and subscribe. Comment kayo yung mga walang kwenta, sasagutin namin. Road to, actually pa 1 million na tayo eh. So, road to 1 million subscribers. Kaya abangan nyo kami sa, ibubuk namin yung SMX. Kita-kita tayo dito. See you next time.